Hello mga kasari! Welcome back again sa aking vlog. Yan. So, in this video mga kasari ay hindi na natin patatagalin kung ano ba ang topic natin dito sa video ito. So, in this video mga kasari ay i-share ko sa inyo yung tips na ginagawa ko para maparami ko ang aking customer. Kahit na napakarami pong kakompetensya dito sa aking lugar. Yan. So kahit naman saan ang inyong lugar ng tindahan, kung ma-apply nyo yung tips na ibigay ko sa inyo ay makakatulong din po ito para mapunta at maparami nyo ang inyong mga yan. So ito palagi ang ginagawa ko. So ang location ko mga kasari ay bawat dalawang bahay ay tindahan na agad. So kaliwat kanan, ganun yung eksena dito sa aming lugar. Tapos may mga nagsusulputan pa na mga iba't iba pang nagtitinda. Yan. So napakarami po talagang nagtitinda dito sa aming lugar mga kasari. So sila gusto rin lang naman nilang kumita, kaya pag may mga ganong nagtitinda ay okay lang dapat sa atin. Hindi natin dapat sila gagalitan. Yung iba kasi pag nakita kang nagtinda, ang tingin nila sa'yo, di ba? Parang ay nagtinda si ganun, parang ganun. So tayo mga kasari, bilang isa ding negosyante, bilang isang nagtitinda, ay dapat mas alam natin yung sitwasyon ng tao na gusto lang din naman nilang kumita. Yan. So balik tayo mga kasari yan. Paano ba natin mapaparami si Tumer kahit na napakarami nating mga nagtitinda dito sa ating lugar? So ito ay based sa aking experience mga kasari na talagang ina-apply ko dito sa aking tindahan yan. So unang-unang tips na ginagawa ko mga kasari na dapat nyo ding gawin ay dapat kumpleto po ang ating tinda sa ating sari-sari store yan. So meron po akong na-encounter na dalawang customer dito sa tindahan ko na ang sabi, bakit daw dito pa sila bumibili sa tindahan ko, ay ang layo-layo na sa kanilang bahay. Yan. So parang sabi ko, wow, dito pa pala sila bumibili, ay malayo pala yung kanilang tinitirhan dito sa tindahan ko. Yan. So malimit naman silang bumibili, hindi ko lang alam talaga na medyo malayo-layo pa yung lugar nila, na doon pa sa padulo sila. Yan. Sabi nung isang customer ay, doon kasi sa malapit sa amin ay hindi kumpleto ang paninda. Yan. So dapat mga kasari talaga ay nakukumpleto natin yung ating tinda kahit na padalawa. Wait lang ako sir. So balik tayo yan. So sabi niya nga ay hindi daw kumpleto ang tinda dun sa kanila na may tindahan na malapit. Yan. So yun nga, yun ang nakakatuwa na mapakinggan yung ganun na talagang napili nito meron na dito bumili. So parang naisip niya na parang talagang sa isip niya ay maganda ditong bumili kasi kumpleto yung hinahanap niya mga kasari yan. So yun nga sabi ko sa inyo, dapat kumpletuhin natin yung ating tindahan. So hindi naman sa sinabi kong kumpletuhin ay dadamihan natin yung mga produkto. So pwede kung kakaunti naman yung budget natin, kagaya ko, ang ginagawa ko po ay pailan-ilan lang po. Basta makumpleto ko lang yung hinahanap ng ating customer yan. Sa shampoo, by 6 pieces or by 4 pieces, by 5 pieces, basta iba-iba lang po yung klase ng shampoo or mga mapadilata man, mapatinapay, yan. So kung kaya kumpletuhin. Tapos kung wala naman, kunyari naghahanap si customer na wala kayo, pwedeng sa sunod na pamimili nyo ay bilhin nyo na rin mga kasari yan. Para next time na bumili uli si customer ay meron na tayong ibibigay. So, yun yung unang tips na talagang napapansin ko sa mga customer na bumibili rito, na kung bakit sila dito bumibili sa akin. Yan, dami-dami naman doon mga tindahan yan. So, ayun. Plus 1 point tayo sa mga Tumer. Wag ganon yung napapakinggan natin na na comment about sa ating tindahan. So next tips mga kasari yan, ito yung napaka-importante sa ating tindahan mga kasari, yung pagkakaroon ng presyong hindi naman sobrang pagpapataas, or ibig sabihin ay hindi tayo dapat magpresyo ng mataas mga kasari yan. So ako dito mga kasari, ang aking pagpepresyo ay nasa 10% to 15%, and ang 20% ko lang ay sa mga alak. Yan, doon lang talaga ako nag 20% sa mga alak na talaga namang
malaki ang puhunan yan. So, pero sa mga fast moving items mga kasari ay dapat nasa 2 pesos lang ang ating tinutubo mga kasari. Lalo na kung marami tayong kompetensya dito sa ating lugar mga kasari. Mas maganda nang mas mura tayo ng piso sa kanila. Kung ang presyohan nila ay nasa 3 pesos, gawin lang natin 2 pesos mga kasari, or pantay lang sa kanila mga kasari. Kung pwede namang mas mababa at may tubo pa naman ay ganun yung gawin natin mga kasari. Kagaya po ng Red Horse na kapag may bote ay 115 lang at pag walang bote is 120. So napakinig ko sa isang customer na tilampasan niya yung isang tindahan kasi sabi ay mahal daw ang kanilang tindang Red Horse. Sabi niya ay mura pala dito yan. So napapaganon si Tomer dahil one time nakabili siguro siya doon na 120, so nakabili din siya dito, ay napag-compare niya yung presyo na mas mura ako ng 5 pesos. Kasi doon mga kasari ay 120 kapag may bote. So kapag wala siyang bote ay 125 yan. So di naman natin sila maano kung gano'n sila mag-price. Basta ako mas mababa ako ng 5 piso or 2 or basta piso yan. Hindi naman tayo yung dadating sa point na talaga sa palugi na tayo. Doon lang tayo sa tamang presyo yan. So kagaya ng mga dilata mga kasari yan, napakalaki ng difference ko sa iba ng mga dilata. So talagang naririnig ko yung mga customer pag nabili sa akin, nakakabili. Kunyari sarado yung malapit sa kanilang tindahan, tapos napapaligaw dito sa aking tindahan. So talagang ang laki ng difference dahil sabi nila nakabili sila ng 500 grams na giniling. Yan. So sa kanila nabili daw nila is 55, sa akin 46 pesos lang. So nagulat sila mga kasari, bakit ang mahal ng patong ng ibang tindahan eh kung pwede naman daw palang mas mababa. Sabi ko naman, hindi ko naman inano yung customer na kasi ganun, hindi. Sabi ko lang po ay baka po kasi iba yung kinukuhanan nila, mas mahal yung kinukuhanan nila. Yan. So ganun lang yung sinasagot ko, hindi po tayo kailangang manira ng kapwa natin tindera kasi syempre naman gusto lang din naman nilang kumita. Yan. So sa akin sa dilata is sa mga ligo size mga kasari ay 3 pesos lang ang aking tubo. So sa iba napansin ko na 5 piso per can, pataas pa yung patong nila sa kanilang presyohan. So yan, dyan nagkakatalo ang mga tindahan mga kasari, na kahit na malayo pa ang inyong tindahan, basta mura yan ay talagang pupuntahan niya ng mga customer. Yan. So yun talaga ang dapat natin gawin. Yan, huwag tayong masyadong magtaas ng presyo, lalo na at marami tayong kakompetensya. Yan. So yan yung tips na talaga namang importante din na ginagagawin natin dapat sa ating tindahan. So yung iba naman dapat then another tips mga kasari ay dapat palagi tayong may bago sa paningin ni Tomer. Yan. So pag may mga bago tayo sa mga paningin, 'di ba? Parang wow, parang ang daming tinda, ang daming pagpipilian yan. So sasabihin nung isang customer na, hala, doon tayo bumili, may mga ganyan-ganyan na doon sa tindahan niya. So ayun, doon yung mapapapunta at makukuha yung ating mga customer sa mga bagong paninda mga kasari. Subok na yan mga kasari, kasi ako dito talaga naman pag namimili ako mga kasari ng mga bawat items na wala ako, kunyari sa City Mart ako namimili or sa palengke, yan. So kung ano yung parang masarap din sa aking paningin ay itinitinda ko din. Yan. So kagaya ng mga iba-ibang tinapay, yung mga maliliit na tinapay, tapos yung alam ko na wala sa aking tindahan, wala sa tindahan ko na parang bago sa paningin natin, ay bilhin natin mga kasari. Kung may extra budget naman tayo, ay bakit hindi natin bilhin yan. So parang maging unique tayo sa ibang tindahan mga kasari, kasi doon tayo makikilala sa mga ganong mga paraan yan. So dati ako wala akong tindang gulay mga kasari, na number 1 din na hinahanap nito Tomer. So ngayon na mayroon akong mga extra na pondo para sa ibang paninda, ay bumili na rin po ako ng mga tindang gulay yan. So dito ko siya inilabas sa kabilang side ng tindahan, at talaga namang
naging extra income ko din yung mga gulay. Yan. Yung iba naman lalagyan din sa rep yung mga madadaling pag nasa init. So kailangan nilagay natin sa rep kagaya ng mga carrots. Yan. So far naman hindi pa naman tayo nabubulukan ng mga panindang gulay kasi ang binibili ko lang naman po sa palengke ay pailan-ilan lang. Kaya 5 perasong carrots, 5 perasong sayote, yan. So 3 perasong repolyo ay okay na po yan. Kasi makakauwi pa naman po tayo mga ilang days, ilang araw sa palengke yan. Para laging fresh, hindi tayo malugihan sa ating mga gulay yan. So another na idinagdag ko sa akin tindahan mga kasari ay yung mga laruan. Yan. So may mga laruan na din ako dito sa labas mga kasari na dati yung mga pad lang yung tinda ko. Ngayon may mga bola na ako, may mga may mga truck-truckan, may mga drum, yan. So papakita ko sa inyo yan dito sa video ko para makita nyo na talagang yung ating tindahan ay lumalawak na at nagkakaroon na ng marami talagang paninda. Yan. So sa ice cream, yan, meron tayong ice cream na talaga namang araw-araw ay hindi tayo nasisiro sa benta ng ice cream. Napakarami pa din bumibili nating ice cream at patuloy nating ino-orderan ng ating choice ice cream na talaga namang patok sa ating mga bata. Yan. So ano pa ba? Yan. So ilan lang yan sa mga tips na aking ginagawa mga kasari. And another tips mga kasari na dapat nating gawin sa ating tindahan para mapalawak natin at maparami ang ating customer ay dapat marunong tayong makisama sa ating mga tumer. Yan. So kung nyari suki mo na si tumer, so kilalanin natin sila mga kasari. So tanong natin yung pangalan kasi iba pa rin mga kasari yung tatawagin mo sila sa mismong pangalan nila mga kasari. Yan. Kunyari ay si kuya ganyan, si kuya ganyan, sa ate ganyan niya, sa ate Melissa, ate Nel, yan, ganyan. Sabi, ate Nel, ano bang bibilhin mo? Yan. So parang gagawin natin kaibigan yung ating mga kasari na yung ating mga suki dito sa ating tindahan. Maganda na yung marunong tayong makisama sa mga customer. Yan. So kasi number 1 din mga kasari na kapag ikaw ay parang ang sungit-sungit mo sa mga customer mo, lalo't hindi pa kayo malimit na nakikipag yung hindi pa kayo masyadong close, yung parang ngayon pa lang kayo bibilhan ito meron yan. So dapat pag ganun tayo ay maging naman tayo, hindi tayo yung nakasimangot mga kasari kasi diba minsan pag nawawala sa mood yung mga tindera yan. So hindi ko naman sinasabi na ako malimit din ako nawawala sa mood, pero minsan talaga ay hindi ko na lang din pinapansin at talaga namang baka mapadamay pa yung iba pang mga customer ay mawalan pa ako ng mga suki nila mga kasari. So pag mga ganun nakakawala ng mood, yung nakakawala ng mood talaga na kunyari ang lakas-lakas ng salita ng pabili, yung pala magpapapalit lang, ay di wow. Diba? Matawa siya mga kasari. Talagang ako minsan lalo't marami akong ginagawa, nakakawala ng mood mga kasari, diba? So yan, so yun lang mga kasari ang topic natin for today's video. Sana ay nakahelp po o makakahelp sa inyong tindahan mga kasari ang topic natin ngayon. So kung di pa po ka nakasubscribe sa aking channel, please subscribe naman po and click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. So bye bye po!